mahabaan. Pero alam niyo po yan, yung kasalan. Yan po yung pinakaunang himala ni Jesus Christ na naubusan ng alak. Pamilyar po kayo? Yung sa kasalan na naubusan ng alak. Sinabihan ni Maria si Jesus Christ na naubusan ng alak. Pero sabi ni Jesus Christ kay Maria, huwag mo kong pangunahan, ginang. Diba? Babae, huwag mo kong pangunahan. Diba? 3 beses binanggit sa Bible na hindi talaga tinatawag ni Jesus Christ si Maria na nanay, mami, ina, puro ginang o kaya babae. Ngayon, bakit kaya, balik tayo sa tanong, bakit kaya ayaw ni Jesus Christ ng ganun? Ayaw ni Jesus Christ ganun. Alam niyo po ba na kalungkot? Si Maria po ay katulad din po nating tao. Ginamit lamang po siyang instrumento para maisilang si Jesus Christ. Pero bagamat ganun po ang nangyari po sa atin, masakit po ito. Ginawa pong parang Diyos si Maria. Ginawan po ng santo, dinadasalan, nilulukuran. Ngayon, nababypass po ang Panginoong Hesus at ang Diyos Ama. Imbis na yung na sila ang pinapanalanginan ng mga tao, nagre-direct sila. Parang ang gusto po ng Diyos natin, direkta po tayo sa kanila, kay Jesus Christ at saka sa Diyos Anak at saka Diyos Ama. Yun po ang gusto, ang nakasulat sa Biblia. Yun po ang tama kung magbabasa po kayo ng Biblia. Pero ang nangyari po, bagamat tao po si Maria, ginawan po siya ng binubulto, dinadasalan, nilulukuran. Imbis na ang Panginoong Hesus ang nilalapitan, naging si Maria po na katulad din nating tao. Nakuha po. Medyo pan po yan. Medyo masakit. Lalo sa mga nakasanayan natin. Lalo dito sa Bicol, devoto po talaga sa Peña Francia po. Amen po. Devoto po talaga. Kaya, pag nalaman po natin yan na hindi po yan talagang sinasabi nyo, medyo masakit po yan. Matagal na kami po niya. Matagal na namin pinaniwalaan yan. Tapos ngayon sasabihin mo, Pastor, hindi pala totoo. Ulit nito po, hindi po ako nagsabi yung Biblia. Ginagamit lang po ako ng Diyos para iparating po sa inyo kung ano ang tama at mali. Kasi kung hindi ko rin po sasabihin sa inyo, ako naman po ang nagkakasala. Ulitin ko po sa huling panahon, sa paghuko, harap po ako sa Diyos. Pwede niya akong hatulan, Pastor Mark. Bagamat alam mo yung tama at mali, alam mo yung dapat ituro, hindi mo itinuro. Ngayon, naligaw yung mga tao. Nararapat ka bang maligtas? Ang dami mong taong iniligaw sa pananahimik mo. Diba? Nakakatakot po yun para sa akin. At alam po ninyo, maraming tagapagturo po, pastor, pari, ministro. Piling-pili po yung kanilang mga turo. Kasi ayaw nilang makasakit ng damdamin. Alam niyo po bakit? Karamihan po ng religion ngayon naging negosyo na po. Ang pera po, madaling kitain sa 3 larangan. Unang-una, negosyo, business. Diba? Sa business, mabilis lang pera. Pangalawa, politiko. Diba? Politiko. Pangatlo, religion. Diyan pumabilis ang pera. Bakit religion? Ang religion po, wala pong tax po yan. Walang tax. Kaya ang bilis po ito po ng pera niyan. Kaya yung mga
aming religion ngayon, piling-pili talaga yung itinuturo nila. Ang itinuturo nila yung masarap sa pandinig ng mga tao. Parang yung Bible, chap-chap na. Chinapsoy na. Ito maganda itong pakinggan ng tao, ito lang ituturo ko. Ito baka masaktan si ganito, huwag ko itong ituturo. Ito maganda to, ituturo ko to. Ito, hindi. Pero ang dapat po talaga, kung tagapagturo ka, dadaanan ko lahat. Dadaanan. Kasi, sabi sa Santiago, pagdating, huwag niyong hangarin maging guro ang lahat sapagkat hahatulan kayo ng mas pabigat. Yun na po yung sinasabi ko sa inyo. Pag naging tagapagturo ka, hindi mo itinuro yung dapat ituro, hahatulan ka ng Diyos. Hindi porke nanahimik ka, iniwasan mo. Kunyari, meron ditong isang drug addict. Alam ko talaga na may isa dito isang drug addict. Diba? Ang nakasulat sa Bible, huwag niyong sisirahin. Katawan po natin ay templo ng Diyos. Amen po. Nakasulat po sa Bible. Templo po ng Diyos. Ang magwasak nito ay parurusahan. Pasok po yun, yung drug addict. Kasi pag drug addict siya, kakadrugs niya, binawasak niya yung katawan niya. Parurusahan. Ngayon, dahil alam kong may drug addict dito, hindi ako nagturo noon kasi baka masaktan. Ma-open ko si ganito. Kasi drug addict siya. Diba? Ngayon, pagdating ng pag-uko, sisisihin ako ng Diyos niya. Ba't hindi mo, kahit na alam mo, yun ang nakasulat, hindi mo itinuro sa Kanya. Ngayon, dahil hindi mo itinuro sa Kanya yun, di ba? Nagpatuloy siya. Siyempre, hindi mo itinuro eh. Patuloy siya. Naligaw siya. Ngayon, pagdating ng huling panahon, napahamak siya. Sinong sisisihin ng Diyos? Di ba? Kaming tagapagturo. Dahil hindi namin ginawa yung part namin. Kaya kapag naging tagapagturo ka, kailangan matapang ka na sabihin yung katotohanan. Tularan mo si Jesus Christ. Kasi kapag nagturo ka talaga ng katotohanan, maraming magagalit sa'yo. Kaya nga pinako siya sa krus eh. Di ba? Ang daming nagalit sa kanya. Tinuro niya lang yung katotohanan. Yung mga propesya sa Bible, Old Testament yun, mga tinuturo niya eh. Itinuro niya lang yun eh. Maliwanag. Hindi siya yung tinuturo ng propesya. Kaso, sa kabila na ng pagturo ng tama ni Jesus Christ, ang daming nagalit sa kanya. Kaya kami mga tagapagturo sa panahon ngayon, hindi na kami nagtataka na kapag nagturo kami ng tama, maraming magagalit sa amin. Kasi si Jesus Christ yung pinakapunong pastol namin. Kung ano ang nangyari kay Jesus Christ, hindi malabong mangyari sa amin. Ano bang ibig sabihin ng pastol? Yun, doon po kinuha yung salitang pastol. Pastol. May tungkod. Nawala nga yung tungkod yun. Dinisplay ko dyan. Didemonstrate ko sana yun. Kung anong, ayun. Pastol. Pinakapunong pastol. Nakakita na po ba kayo ng pastol? Totoong pastol? Totoong pastol. Si Jesus Christ po yung pinakapunong pastol. Ang isang pastol po ay may inalagaang tupa. Mga tupa, kawan. Ngayon ang inalagaan niya, hindi kambing, kundi tupa. Ngayon sa mga tupa, pag nagtupa na, meron pa rin pasaway. Amen po. Sa literal na tupa, yung mga hayop, sino po yung pasaway? Nakita na po ba kayo nung sunod-sunod na mga tupa? Kunyari, pinakawalan sa damuhan, tapos pinapagulit na sa kawan, sa yung parang may bakod. Sino po yung mga pasaway? Sila yung kasi yung mga tupa, parang ganyan din po sa itik yun eh. Sino po nakakaranas ng pastulang itik? Di ba yung mga itik sunod-sunod? Sino yung pasaway sa itik? Yung mga sumusaway. Ngayon, siyempre, kailangan mo lang pamalo. Tungkol.
paluin mo para bumalik. O ikaw, ganoon din po kaming mga pastor. Si Jesus Christ, ganoon din. Kaya kung babasahin niyo yung Bible, hindi niya binibi yung kanyang mga alagad. Amen po. Hindi niya hinimas-himas yung kanyang mga alagad. Talagang pinagsalitaan niya ng masasakit. Hindi niya binibi. Si Pedro nga, grabe ang pan eh. Ang sinabi niya kay Pedro eh. Ano yung sino nakatanda? Anong sinabi niya kay Pedro? Yung kinontra ni Pedro yung kasi nagpahapyaw si Jesus Christ kung paano siya mamamatay. Ganito ako mamamatay. Papako ako sa krus, pahihirapan ako. Si Pedro, alam niyo yung ginawa ni Pedro? Halika dito, Panginoong Jesus. Baka pwedeng hindi na. Huwag na. Hindi na. Alam niyo, dahil nga hindi kalooban ng Diyos na hindi matuloy yun. At yun ang suggestion ni Pedro. Grabe yung sinabi sa kanya ni Jesus Christ. Lumayas ka, Satanas. Hindi niya binibibi yung kanyang mga alagad. Pag alam niyang mali. Grabe pa, Satanas. Pedro yung pangalan niya, di ba? Tapos, sabihin kang Satanas. Kung balat sibuyas ka, baka, nag-backslide ka na. Di ba? Kung balat sibuyas si Pedro, baka, grabe ka naman Panginoong Jesus. Tuturo ka pa naman ng ganito, ganyan, tapos tatawagin mo kong Satanas. Matindi po si Jesus Christ magtrato sa kanyang mga alagad. Kaya kami po mga pastor, ibihira po yung namamalo talaga. Bibihira yung namamalo. Kunyari, nagpasakop kayo sa akin bilang pastor ninyo. Pag nakikita ko kayong mali talaga, sasabihin ko kayo. Masaktan man kayo o hindi. At least, masaktan man kayo, balang araw, matauhan kayo. Mas maganda. Kaysa naman hindi ko kayo sinabihan. Di ba? Anong mas gusto niyong mangyari? Hindi ko kayo sasabihan at patuloy kayong magiging ganon. Pero naligaw kayo at na-impyerno kayo. O sasabihan ko kayo tapos medyo nasaktan kayo. Di ba? Medyo nasaktan kayo. Pero siyempre naman ang Holy Spirit, ang Diyos, hindi niya hayaan na hindi niya patunayan ang kanyang salita. Ipapaunawa niya ito sa inyo. Kami lang po yung ginagamit na magpatid ng kanyang salita at trabaho po ng Diyos, ng Holy Spirit at ng Panginoon Jesus na magpaunawa sa inyo yan. Maaaring sa una hindi nyo tanggapin dahil masakit. Pero lumilipas ang panahon, mauunawaan po ninyo yan. Lalo kung kasi ang Diyos ganito yan eh. Kapag di ka sumunod, mas dadagdagan ko ang palo ko sa iyo. Yan ang Diyos. Kung itinuturing kanyang anak. Diba? Ang sabi ng Biblia, mahal ng Diyos ang kanyang mga itinuturing. Ngayon, sa kabila ng marami kang ginagawa na hindi maganda, wala kang nararanasan na pagpapalo, magtaka ka na. Baka hindi talaga ang Diyos angamo, kundi si Satanas. Kasi dalawa lang po yan. May kawan si Satanas at may kawan si Jesus Christ. Sa loob ng kawan ni Jesus Christ, ganito ang sistema. Pag gumawa ka ng mabuti, pagpapalain ka niya. Gumawa ka ng masama, may mangyari sa iyo, hindi maganda. Yun yung pagpapalo. Sa kawan naman ni Satanas, kabaligtaran. Ang magawa ng masama, yun yung pinagpapala niya. At yung mga nagsusubok na gumawa ng mabuti, yun naman yung pinapahirapan niya. Kaya yung sagot na minsan na kapag baguhan kang Kristiyano, di ba, gusto mong lumapit, lapit ka na. Kasi hindi pinakaranas ng mga baguhan Kristiyano. Di ba, kung kailan gusto mong lumapit, tsaka meron mga nangyayari na masasama. Nakakuha po ninyo? Minsan gusto mo nang lumapit, bigla. Kasi si Satanas hindi papayag na basta-basta na lang makipag-break ka sa kanya. Ano pong ibig sabihin?
Ilang taon ka na, Sister Novi? 30. Ano, ilang taon ka na naging Kristiyano? Born again? 24. 24. Simula nung pinanganak ka hanggang 23 or 24, boyfriend mo si Satanas. Amen ba? Nakuha. Boyfriend mo siya. Sa kanya ka. Kasi yung mga gawa mo, masasama. Hindi ka pa nakakalam nito di ba? Di ba? Ngayon, nung nalaman mo ito, tinanggap mo si Jesus Christ, gusto mo na magbago, gusto mo na makipag-break kay Satanas, break na tayo, ayoko na yung mga ginagawa ko dati, magbabago na ako. I-boyfriend mo siya sa loob ng 23 years or 24 years. Para gayon mo papayag ng ganun-ganun sa Satanas na makipag-break sa'yo. Ay, hindi siya papayag. Diba? Boyfriend kita ng 24 years eh. Ang haba ng pinagsamahan natin, tapos ganun-ganun mo lang ako i-break. Nakabasa ka lang ng Biblia, i-break mo ko agad. Hindi ka agad papayag sa Satanas. Kaya, minsan sa mga baguhang Kristiyano, pag lumapit ka talaga, yung nag-decision ka na talagang lumapit, nandyan ang trial, nandyan ang pagsubok. Hihilahin ka talaga ni Satanas na bumalik. Hindi siya papayag na lumipat ka sa kawan ni Jesus Christ. Ito ka lang. Pero nasa iyo yun. Dapat labanan mo yun. Sabi ng Biblia, labanan mo ang jabdots, siya'y lalayo sa iyo. Amen. Okay? Naintindihan na po yung tungkol sa pagkatawag po ni Mama Mary. Mama Mary pong tawag sa kanya. Mama Mary. Ni Maria. Ngayon, si Jesus Christ nakapako po siya nung time na yan. Alam niyo po ba si Jesus Christ, bagamat hindi niya itinuring na ina si Maria, naawa po siya. Kaawa-awa naman itong babae na ito. Siya ang ginamit ng Diyos para ako mailuwal dito sa mundong ito. Pero sa buong buhay ko, parang hindi ko siya naituring na ina. Nakita niya, talagang naawa siya sa kabila ng hindi niya tinuring na naawa siya talaga. Kaya yun yung ginawa niya. Hinahabilin niya sa kanyang alagad yung babae, si Ginang. Para doon man lang makabawi siya. Naunawaan ko rin yun. Kaya bakit inihabilin ni Jesus Christ si Maria sa kanyang alagad. Huling habilin niya po yun. Doon man lang makabawi siya. John the Beloved, alagad kong John, ikaw nang gumawa ng pagkukulang ko sa aking ina. Alam mo naman siguro na nabuhay ako, puro paglilingkod yung ginawa ko. Ngayon, inihabilin ko siya sa iyo. Kung ano man ang pagkukulang ko sa kanya bilang anak, ikaw ang gumawa. Kaya, anong nangyari? Pinatira ni John the Beloved si Maria sa kanyang tahanan simula noon. Amen. Nandiyan ko po yung worship team. Dahil nga po sabi nga ni Pastor na bago po namatay si Jesus Christ, is binili niya muna po ang kanyang ina. Yung pagbili niya po kay Apostol John is tanda ng pagmamahal sa kanya. Kaya ito rin po ang tanda ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Awitan po natin siya na nagmumula sa ating puso. Kaya ng awit na sabing pag-ibig ang siyang tumutay. Ang lahat ay tumayo. Ramdamin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ating
matulungan. At kung tayo'y liko, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahal tayong matulungan. At kung tayo'y ligo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y ligo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Praise God. Pang ilang wika na po tayo? Pang? Apat na. Pang-apat, Mateo 27:47. Mateo chapter 27, verse 46. Medyo maraming katanungan po sa wikang ito na binanggit ni Jesus Christ. Napaka-controversial po na itong wika na ito. May papaliwanag ko po kung bakit siya parang controversial. Nakita na po? Mateo 27 verse 45. Simulan natin sa 45. Mateo 27 45. Mateo 27, chapter 27, verse 45. Okay na po? Mateo 27, verse 45. Sige po. Tuloy natin. Mateo 27, verse 45. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Ito po yung nabanggit ko sa inyo, Nanay, anong pangalan nito? Nanay Flor. Ito na yung binabanggit ko sa inyo kanina. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Ano yung ibig sabihin? Tanghaling tapat, alas 12. Hanggang sa ikatlo ng hapon, alas 3. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Ngayon, masasakyan po natin yan. May April 8 yata. April 8. May paparating na. Sino nakakaunang ng balita? April 8. Anong event? April 8. Solar eclipse. Yun. Di ko alam kung solar eclipse to.
Pero hawig siya doon. Nag-limit, ibig sabihin, di ba? Para TJ, pag narangan mo yung araw, ibig sabihin, nag-delay. Yan, abangan po natin yan, yung April 8. Mamaya, papaliwanag ko din po kung anong correction ng April 8 sa panahon natin ngayon. Okay. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Verse 46. Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Nang mag-ikatlo ng hapon. Ibig sabihin siguro 2:59, 58, yan. Yan sa sumisigaw. Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama, sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi naman po siguro lingid sa atin na alam ni Jesus Christ kung ano ang kanyang misyon. Na alam niya ang kanyang naranasin. Kasulat po yan sa John 12:27. Basahin po natin para mas malinaw. John 12, verse 27. Para mapatunayan natin na hindi tingin kay Jesus Christ na siya ay maghihirap. Okay, basahin po natin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sino po nagsasalita dyan? Si Jesus Christ. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba sa Ama? Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang naranasin ko? Hindi. Siya na rin sumagot sa sarili niya. Parang sa panahon yan, takot na si Jesus Christ niyan. Parang bagabag na siya. Hindi, sabi niya. Siya nagtanong, siya na rin ang sumagot. Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Jump tayo sa 35. Ay, hindi na. Huwag na. Okay na yun. Okay na. Balik tayo sa Mateo. Okay. Ngayon, bagamat alam ni Jesus Christ, di ba, na siya yung magdaranas ng hirap. Ito yun, nanalangin pa nga siya eh. Na, meron pang banggit na pa kung maaari, wag na, sabi niya sa Ama. Yung saro. Huwag niya nang ilayo mo sa akin itong saro na ito. Ang ibig sabihin nun, yung paghihirap. Ilayo mo sa akin. Pero, no choice si Jesus Christ, kailangan niyang maghirap. Ngayon, sa kabila ng alam niya, isa pa, kung bakit nangyari ito, ang paliwanag ng mga ibang Bible scholar, tapos ng mga ibang pastor, ibang mga tagapagturo, for the fulfillment of prophecy. Makikita niyo yan sa Quran, sa Awit 22, verse 1 to 2. Sige po. Awit 22, verse 1 to 2. Anong kain po natin? Yung tanong na pa. Bakit sa kabila ng alam ni Jesus Christ na siya maghihirap, alam niya yung kanyang misyon, nagawa niya pa rin tanungin ang Ama, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano pong nakasulat dyan? Ayan. Nangyari po itong ginawa ng Jesus Christ para sa katuparan po ng kasulatan po na yan. Amen po. Nangyari po yan. Kasulatan na yan.
itong ginawa ni Jesus Christ. Alang-alang sa nakasulat na yun. Parang si Jesus Christ po kasi, simula nung nabuhay siya dito sa mundo, yung term na scripture, scripted, magkakapatid po yan. Scripture, ibig sabihin ito yung script. Ano yung script ni Jesus Christ? Ito po. Simula na nabuhay siya, yung mga ginagawa niya, scripted na po. Wala siyang ginawa na sariling desisyon niya. Ang ginagawa niya, kung ano yung sinabi ng Ama, di ba, galing siya sa langit. Bago siya bumaba, binitilan na siya ng Diyos. Ng Diyos naman. Ganito ang gagawin mo, ganyan, ganyan, ganyan. Huwag kang susuway sa nakasulat. Kung ano yung ipinropesya sa'yo ng Biblia, yun ang gagawin mo. Amen po. Yun. Yun ang gagawin mo. Naka-script na po yung gagawin ni Jesus Christ. Ngayon, kahit po sabi natin scripted yan, malalim po yan yung katanungan na yan. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit kailangan niya sabihin ko? Maguguluhan po kasi yung mga tao di ba? Di ba, natanong niya po ba sa sarili niyo? Sa kabila ng alam niya na lahat ng mangyayari, bakit nagtanong po siya ng gano'n? Ama, bakit niyo ako pinabayaan? Ayan, tinatanong ko itong mga matatagaw ko ng tinuturuan. Sinusubukan ko sila kung makukuha nila yung sagot. May isang may malapit na yung sagot niya. Alam niyo po, si Jesus, ang ating Ama na Diyos Ama, siya po ay makapangyarihan. Ngayon, bubuklat po tayo ng isang scripture para maunawaan po ninyo bakit nagtanong si Jesus Christ na gano'n. Daniel 3, dito po ninyo maunawaan. Daniel 3, 24-25. Halpain po natin yan, kung bakit niya nasabi yan. Hindi lang yan basta isinulat. Daniel 3, 24-25. Sa Bible ninyo, 876. Para medyo madali tayo. 876. Yung mga makabagong